Problem 2, gaya ng nauna, mag-ask tayo kay user to enter any size. What I mean is number. Yung i-enter ni user, gumamit tayo ng console.to int 32 sa conversion end. Then int num or number is equals new int size. Ito ay pag magde-declare at pag-initialize natin ng array sa mga integers na may size na in-input ni user, and ito yung mag-hold ng mga in-input ni user na numbers. So now, para ma-fill upan yung sa numbers, also sa for loop is mag-run from 0 minus size minus 1. Then we ask a number from user para naman sa for each position in array, then mag-convert to integer naman ito. Next is yung entered integer is will be stored sa array na sa current index na I. The for loop will start here. So int I equals 0 is nag-indicate na ang first value ng I is 0. Next is I less than size hanggat ang I ay mas maliit sa size. The condition continue is loop or size ng array. Ginamit natin ang less than dahil want nating itigil ang loop kapag ang I ay mabot na sa value ng size, which is user inputted na value. Then I++ ay nagsasad na sa bawat iteration ng loop, means 1 by 1 ang pagdadagdag. Dito sa inside the loop, print lang current number using console.write number I string. Gamit ang if condition, i-check nito if the current index is less than size minus 1. Kapag true, magpe-print ng comma at space after the number para masigurado natin ang last number ay walang comma. Console.write para mas display ang text na reverse sa ating console window. Ang int I equals size minus 1 ay nag-indicate na ang first value ng I ay size minus 1, which is last index ng array ang I greater than or equal 0. Ang condition ay mag-continue sa loop until the I is bigger than or equal sa 0. So we use it for the reverse or process in inputted number. Starting last from beginning I, so I minus so decrement indicates na every iteration loop na may value of I ay mababawasan ng 1 by 1. Then console.write para display ang current element ng array na may index na sa index na I. For example, if the value of I is size minus 1, it will show string size minus 1, which is the last element ng array. If I greater than 0, chinecheck nyan if the current index ay mas malaki sa 0 para na rin maiwasan ng paglalagay ng comma after ng last number. If the condition naman ay true, mag-a-add lang ng comma at space. Then lastly, pagdi-display ng result.